Hi guys, kumusta? My name is Ronald. Gumagawa po ako ng video, travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore. And also mga immigration guide para hindi po tayo ma-offload. If you are new to my channel, please subscribe. Marami pa tayong mga useful video like this. For OFW din, marami po tayong mga OEC and OFW past tutorials. Anyway guys, itong video na to is for first-time travelers na lalabas ng Philippines at mga sponsored ng AFAM, kamag-anak, or pwedeng partner abroad or local sa Pilipinas. So, sino ba muna ang considered na sponsored? Kailan ba natin to gagamitin or i-declare? Merong traveler na ini-sponsor yung lahat. Flight ticket, hotel accommodation, budget tour, pang-shopping. So, wala silang ginastos. Meron namang sponsored traveler na meron silang trabaho, meron din silang pocket money, pero doon sila tutuloy sa kaibigan nila, AFAM or jowa nila abroad. And meron din namang mga students or kakagraduate lang, walang trabaho, syempre no choice, wala kayong maipapakitang financial proof or work experience. Yeah, so i-discuss natin lahat yan. Ang hinahanap kasi sa immigration, usually pag lalabas tayo ng Philippines, is yung dalawang bagay na to. Employment proof or katibayan na nagtatrabaho kayo, at yung financial capability nyo, or kung meron ba kayong may papakitang pera or budget. So yung mga regular tourists na merong dalawa nito, sila yung mas madaling makakalagpas ng immigration. So let's say, sponsored nga kayo, wala kayong work, wala rin kayong may ipakitang financial proof. Ang I recommend is affidavit of support. So meron po akong video kung paano ginagawa yung AOS. Based kasi ako sa Singapore, pero most likely ganyan din yung procedure. Ito yung document na nagsasaad, yung sponsor nyo ay sasagutin kayo kung ilang araw kayo magstay, saan tutuloy, na ipapanotarize ng sponsor nyo sa Philippine Embassy. So, pag napanotaryo yon, kailangan yung makuha yung original copy. Kailangan isend sa inyo. So, depende talaga to sa immigration officer. So, next naman is yung mga sponsored na merong trabaho at merong financial capability pero tutuloy sa bahay, sa kaibigan or sa jowa. Or situation, I recommend is invitation letter. May mga question minsan kung kailangan bang ipanotaryo to, pero if you ask me, dahil meron naman kayong work, kahit hindi na siya ipanotaryo, hingin nyo yung copy tapos i-print nyo na lang. Less troublesome to para sa nag-sponsor at inisponsoran. Yung isang document na gusto kong i-highlight is yung letter of undertaking or LOU. Ito naman, kapag yung sponsor kasama nyo, yung tita nyo or jowa mo na sabay kayo lalabas from Philippines to abroad. Pwede rin siyang gamitin kapag yung AFAM nyo is galing sa USA, pumunta sa Philippines, tapos sabay kayong lalabas papunta anywhere. Dadalhin nyo to sa City Hall or munisipyo, ipanotaryo nyo siya. Nakasaad yung information ng both travelers. Yung relationship nyo, rin nasasagot nga kayo ng sponsor nyo during the trip and pabalik ng Philippines. Hindi pa kasama dito yung ibang travel requirements. Yung valid passport, flight ticket with return date, e-travel departure, visa kung required sa bansa na pupuntahan nyo, employment certificate or proof na meron kayong trabaho, financial din na meron kayong pera or travel budget. Pwede bank card, GCash, credit card, bank certificate. Business owner kayo, just bring business permit. Freelancers, just bring any letter from your client, recommendation letter, website, portfolio nyo. And lastly is yung itinerary, kung anong gagawin nyo sa ibang bansa. And hotel bookings kung hindi kayo tutuloy sa sponsor nyo. Pasensya na, medyo na-reach yung update ko. Noong September 3, actually nagkaroon ng news na hindi na siya kailangan para sa mga Filipino na merong foreign partner kapag ang hawak mo ay tourist visa lang or non-immigrant visa. Last time, kailangan natin ng CFO or Guidance Counseling Program, so mas pinadali.
Pero, yung ibang immigrant visa, J1 visa, eto yan, kailangan nyo pa din kumuha ng CFO or Guidance Counseling Program. If you have any question, just comment down below. I will respond to you. If matagal yung reply ko, just message me in Facebook. Mas mabilis po ako mag-reply doon. Anyway, yun lang guys. Sana nakatulong yung video. If you haven't subscribed, please subscribe. Please help me grow my channel. I will see you on my next video.